pulang alarma sa buong Northeast Asia Strategic Monitoring System. Ang mga security parameters ay wala na sa ligtas na antas. Ang nasasaksihan ninyo ay hindi isang drill at hindi rin ito ang karaniwang walang lamang pagbabanta na nakikita sa mga dayuhang pahayagan o diplomatikong ulat. Ito ay isang pag-alog sa mismong pundasyon ng world order pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Tokyo, isang makasaysayang desisyon ang ginawa, isang desisyon na may puwersang sumasabog na katumbas ng isang thermonuclear warhead na sumisira sa marupok na tabing ng kapayapaan na bumabalot sa Pasipiko. Ang Prime Minister ng Japan, ang babaeng bakal na si Sanae Takaichi, ay formal na inilagay ang kanyang kamay sa pulang pindutan ng isang pinakamatapang na pagbabago sa doktrinang militar sa loob ng nakalipas na 75 taon. Ang Beijing ay nabigla at ang Washington ay humihinga ng malalim. Ang buong mundo ay nanonood sa bawat pulso ng geopolitical chess game na ito. Maligayang pagdating sa ulat pang sitwasyon. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga walang buhay na numero. Susuriin natin ang gitna ng isang tunay na krisis kung saan ang pulang linya sa nuclear weapons ay nabura. Una, sa diwa ng pagiging Pilipinong nagmamahal sa bayan, hinihiling ko na maglaan ka ng 1 segundo upang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button. Ito ay hindi lamang suporta para sa nilalaman, kundi isang pagpapakita ng pagmamalaki ng isang Pilipino na sama-samang tumitindig para sa karagatan at himpapawid ng ating bayan. Balikan natin sandali ang nakaraan upang maunawaan kung bakit nakakatakot ang sandaling ito. Sa loob ng 7 dekada, itinali ng Japan ang sarili sa 3 non-nuclear principles, hindi paggawa, hindi pag-aari, at hindi pagpapahintulot sa pagkakaroon ng nuclear weapons sa teritoryo nito. Iyan ay isang sagradong panata, ang presyo na binayaran para sa masakit na nakaraan, ngunit ang kasaysayan ay hindi nananatiling walang kibo. Nang lumipad ang mga ballistic missiles ng North Korea sa himpapawid ng Hokkaido, nang magsagawa ng malawakang drills ang fleet ng Liaoning aircraft carrier ng China na pumapalibot sa isla ng Taiwan sa hindi pa nakikitang antas, at nang bumalot ang multo ng Ukraine War sa Asia, naunawaan ng mga Hapon ang isang malupit na katotohanan. Ang panata ng kapayapaan ay hindi makakapigil sa bala ng kaaway. At si Sanae Takaichi, sa pag-iisip ng isang henyong strategist, ay nagpasya na dumating na ang oras para bunutin ng samurai ang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, ang espada ay hindi gawa sa kamay na bakal kundi ang estratehikong puwersa ng nuclear deterrence. Ang intelligence information mula sa mga kumpidensyal na mapagkukunan malapit sa gobyerno ng Japan ay nagkumpirma ng isang sitwasyon na labis na kinatatakutan ng Beijing. Seryosong isinasaalang-alang ng Tokyo ang pag-aalis ng prinsipyo ng non-introduction na nagbubukas ng daan para sa nuclear sharing sa United States. Kailangan mong maunawaan ang kalubhaan nito. Hindi ito simpleng nais ng Japan na magkaroon ng atomic bomb. Hindi. Sila ay mas matalino kaysa roon. Sila ay tumitingin sa modelo ng nuclear sharing ng NATO. Isipin ang sitwasyong ito. Ang B-61,012 tactical nuclear warheads ng US ay palihim na ilalatag sa mga base militar tulad ng Yokosuka o Kadena. At ang sasakyang maglulunsad sa mga ito, ang mga sugo ng kamatayan, ay hindi magiging American aircraft kundi ang mga squadron ng F-35 stealth fighters na may tatak ng sumisikat na araw ng Japan Air Self-Defense Force. Nang lumabas ang signal na ito, ang reaksyon mula sa Zhongnanhai ay isang galit na may halong pagkabahala. Ang mga opisyal na diplomatikong channel ng China ay patuloy na naglalabas ng matitinding babala. Tinawag nila itong pagbubukas ng pinto sa demonyo, ang muling pagkabuhay ng militarismo. Ngunit sa likod ng mga diplomatikong salita ay isang tunay na takot. Bakit nanginginig ang Beijing? Dahil ang A2AD strategy na binuo ng China nang may labis na pagsisikap sa loob ng 2 dekada na may libu-libong Dongfeng missiles na nakatutok sa US Aircraft Carrier Task Forces ay biglang naging marupok sa harap ng isang Japan na may nuclear deterrence capability. Kung ang Japan ay magiging isang nuclear threshold state o sasali sa nuclear sharing mechanism, ang lahat ng kalkulasyon ni Xi Jinping na gumamit ng puwersa
upang muling pagsamahin ang Taiwan ay kailangang isulat muli. Ang presyo ng pag-atake sa Taiwan ay hindi na lang economic sanctions o karaniwang naval battles, kundi ang panganib na mapuksa ng nuclear retaliation mula mismo sa tabi. Ang atmosfera sa Tokyo ngayon ay kasing igting ng isang tali ng gitara. Sa closed-door sessions ng House of Representatives Budget Committee, hindi nag-atubili si Prime Minister Takaichi na magdeklara, kung babagsak ang Taiwan, iyon na ang katapusan ng Japan. Muling binigyan niya ng kahulugan ang konsepto ng pambansang kaligtasan kapag naharangan ang Taiwan Strait at naputol ang vital energy transportation route ng Japan, ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay masisikip sa loob lamang ng ilang linggo. Kaya, para sa Tokyo, ang pagprotekta sa Taiwan ay hindi isang pabor kundi ang pagprotekta sa sarili nilang buhay. At upang protektahan ang buhay na iyon, walang anumang no-go zone na hindi maaaring sirain, kasama na ang nuclear ban. Ang pagtaas ng tensyon ay hindi lamang sa salita. Naitala ng mga satellite ang hindi pangkaraniwang paggalaw ng China Coast Guard sa paligid ng mga islang Senkaku, Diaoyu. Ang mga malalaking barko ng Coast Guard na armado ng mabibigat na armas ay nagsasagawa ng mas madalas na patrolya kaysa dati, tila nagpapaigting sa Tokyo. Bilang tugon, ang Japan Maritime Self-Defense Force ay hindi umatras. Ang mga Japanese Aegis-class destroyers ay inutusan na paigtingin ang pagsubaybay. Ang mga radar ay laging handa sa labanan. Ang isang direktang paghaharap sa dagat, isang maliit na insidente ng banggaan, o isang hindi sinasadyang putok ay maaaring mag-trigger ng chain reaction na hahantong sa isang sakuna. Ngunit ang pinakawiling pansinin ng military observers ay ang saloobin ng mga mamamayang Hapon. Kung dati ay nagdudulot ng malawakang protesta ang anumang nuclear proposal, ngayon ay nagbago na ang hangin. Ang patuloy na pagbabanta mula sa mga kalapit na superpower, ang mga missile launches na lumilipad sa kanilang ulo at ang pag-angat ng isang ambisyosong China ay nagpukaw sa survival instinct ng mga Hapon. Ang approval rating para sa matigas na patakaran ni Prime Minister Takaichi ay tumataas ng husto. Ang mga Hapon, na sikat sa kanilang pasensya at pagiging mapayapa, ay nagpapakita ngayon ng ibang mukha, malamig, determinado, at handang tanggapin ang panganib upang protektahan ang soberanya. Sinubukan ng Beijing na gamitin ang economic card upang magbigay ng presyon, naglabas ng travel at study warnings upang tamaan ang turismo at sektor ng edukasyon ng Japan. Umaasa sila na ang sakit sa ekonomiya ay magpapahina sa Tokyo. Ngunit nagkamali sila. Sa pagkakataong ito, hindi pinili ng Japan ang tahimik na diplomasya. Pinili nila ang direktang paghaharap. Nauunawaan ni Prime Minister Takaichi na ang pag-urong sa isang bully ay magpapatapang lamang dito. Tanging ang puwersa at ang ganap na puwersa ang makakagarantiya ng kapayapaan. At ang puwersang iyon sa ika-21 siglo ay tinutukoy ng nuclear deterrence capability. Tayo ay nasa pintuan ng isang bagong kaayusan sa Asia. Isang NATO version ng silangan ang unti-unting nabubuo na ang core ay ang axis ng US-Japan-Taiwan. At sa loob ng alyansang iyon, hindi na ginagampanan ng Japan ang papel ng isang passive shield na nagtatakip sa mga base ng US. Sila ay nagbabago upang maging isang matalim na sibat. Ang pag-amyenda sa 3 pambansang security documents sa 2016 o mas maaga pa, ang magiging legal na batayan para sa pagbabagong ito. Ang Japan Self-Defense Force ay kakalas at ang defense budget ay dodoble, lalampas sa 2% ng GDP na lumalabag sa lahat ng nakaraang fiscal rules. Ngunit mananatili bang walang kibo ang China habang nagre-rearm ng nuclear ang Japan? Ang sagot ay tiyak na hindi. Ipinapakita ng military intelligence na ang People's Liberation Army ng China ay abala sa paghahanda para sa mga counter-scenario. Ang live fire drills sa Taiwan Strait ay mas nagiging makatotohanan sa pagsisimula ng mga sitwasyon ng pag-atake sa mga base militar ng US sa Japan. Ang H-6 strategic bombers na nagdadala ng hypersonic missiles ay regular na nagsasagawa ng patrol flights sa paligid ng Japan. Ang mensahe ay napakalinaw. Kung maglakas loob ang Japan na tumawid sa linya, ang Japan ang magiging unang target ng pagpuksa. Nagbago na ang laro.
Ang mga pyesa sa chessboard ay nagsimula ng gumalaw sa attacking positions. Ang atmosfera ay napakabigat na tila naaamoy ang pulbura sa hangin ng Pasipiko. Ang Japan ay naglabas ng ipinagbabawal na atake. Ang Beijing ay naghahanda ng ganting atake at sa pagitan ng dalawang pangkamay na iyon, ang Taiwan at ang South China Sea ay nagiging powder kegs na naghihintay ng isang spark. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ng mas malalim ang teknikal na detalye ng nuclear sharing mechanism na ito. Kaya ba talagang magdala ng B-61,012 nuclear bombs ang Japan's F-35? At kung mangyari ang sitwasyong iyon, sapat ba ang air defense system ng China upang maharang ang mga ito? Pinag-uusapan natin ang nuclear sharing, isang terminong tunog na tuyo at formal ngunit sa katunayan ay isang death sentence para sa lahat ng ambisyon ng pagpapalawak. Upang maunawaan kung bakit sobrang nag-react ang Beijing na humantong sa pagbabanta ng pagpugot at paglalabas ng baliw na economic sanctions, kailangan mong tingnan ang loob ng mekanismong ito. Hindi ito simpleng pagbibigay ng US ng bomba sa Japan para itago sa bahay. Hindi ganoon kasimple. Ito ay isang napakakomplikadong joint combat procedure na idinisenyo upang puksain ang kalaban sa loob ng wala pang 30 minuto mula nang maibigay ang utos. Sa sitwasyong ito, hawak pa rin ng United States ang activation code at ang pagmamay-ari ng mga nuclear warhead. Ngunit at ito ang nakamamatay, ngunit ang mga warhead na ito ay ilalagay sa Japanese fighter jets. Japanese pilot ang magpapalipad sa fighter jet na dadaan sa air defense net. Japanese pilot ang pipindot sa button upang maghulog ng bomba. At ang bandila sa pakpak ng eroplano, kapag sumabog ang malaking mushroom cloud, ay ang bandila ng sumisikat na araw. Ang sandatang sentro ng bangungot na ito ay ang B-61,012. Huwag kang magpalinlang sa pangalan na gravity bomb. Hindi ito ang mga bobong bloke ng bakal na bumabagsak ng libre tulad noong World War II. Ang B-61,012 ay ang rurok ng Precision Destruction Technology. Nilagyan ito ng Inertial Guidance Tail Kit na nagpapahintulot na makarating sa target na may error lamang na ilang metro. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang tampok na dial-A yield, ang kakayahang mag-customize ng puwersa ng pagsabog bago mag-take off. Maaaring iset ng mga technician ang lakas ng pagsabog mula sa mababang 0.3 kiloton hanggang sa mapaminsalang 50 kiloton. Nagbibigay ito sa mga strategic planner ng nakakatakot na flexibility. Maaari nilang gamitin ito upang puksain ang isang lungsod o simpleng surgical removal ng isang matibay na underground command center nang hindi nagdudulot ng malawakang radioactive fallout. Para sa China, nangangahulugan ito na ang Underground Combat Command Bunker sa Western Beijing na itinuturing na hindi masisira ay biglang nasa listahan ng mga target na maaaring mapuksa ng isang precision strike. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa. Ating ipamalas ang tapang ng katipunan, mga kaibigan, at ang sasakyan upang dalhin ang sugo ng kamatayan na B-61,012 sa pintuan mismo ng Beijing ay ang F-35 Lightning II. Ang Japan ay kasalukuyang pinakamalaking dayuhang customer ng jet na ito na may plano na magkaroon ng halos 150 units. Dati, inakala lamang ng mga analyst na binili ng Japan ang F-35 upang makipag-air combat sa J-20 ng China. Ngunit ngayon ay lumabas na ang huling piraso, ang F-35A, na ang internal weapon bay ay perpektong idinisenyo upang magdala ng B-61,012 nang hindi nawawala ang stealth feature nito. Isipin ang combat scenario na ito. Isang squadron ng Japanese F-35 ang nag-take off mula sa Komatsu o Chitose base. Lumilipad sila sa absolute radio silence, nag-iikot na parang multo sa gabi. Ang early warning radar system ng China, gaano man kamoderno, ay magkakaroon ng napakalaking hirap na makita ang napakaliit na radar cross-section ng F-35. Kapag napansin ang banta, ang mga F-35 na ito ay malalim nang nakapasok sa himpapawid, nakalampas sa coastal defense layer at nasa attacking position na. Ito ang dahilan kung bakit nasa panganib na gumuho ang A2AD strategy ng China. Ang A2AD ay binuo batay sa palagay na ang pangunahing kaaway, ang US Aircraft Carrier Fleet,
ay aatake mula sa malayo sa karagatan. Gumastos ang China ng bilyon-bilyong dolyar upang mag-develop ng Dongfeng anti-ship ballistic missiles upang itulak palayo ang US fleet sa unang chain ng isla. Ngunit sa nuclear sharing mechanism, ang banta ay wala na sa malayo sa dagat. Ito ay nasa Japan mismo, sa loob ng bakuran ng unang chain ng isla. Ang distansya mula sa mga base ng Japan patungo sa mga sentro ng industriya at militar sa kahabaan ng baybayin ng China ay masyadong malapit. Ang flight time ng isang F-35 mula sa Okinawa patungong Shanghai o Ningbo ay binibilang lamang sa minuto. Ang missile defense system ng China na in-optimize upang harangin ang high-altitude ballistic missiles o low-flying cruise missiles ay haharap sa isang ganap na bagong problema. Ang mga stealth aircraft na may nuclear weapons ay maaaring umatake mula sa anumang direksyon sa anumang oras. Ang pagbabagong ito ay lumilikha ng isang napakalaking psychological pressure sa mga pinuno ng Zhongnanhai. Sa military doctrine, ang strategic ambiguity ay isang double-edged sword. Kapag nagkaroon ng nuclear deterrence capability ang Japan, ang lahat ng kalkulasyon ng Beijing tungkol sa paggamit ng puwersa upang kunin ang Taiwan ay nagiging lubhang mapanganib. Kung aatake ang China sa Taiwan, kailangan nilang isaalang-alang ang posibilidad ng interbensyon ng Japan. At kung mag-intervene ang Japan, maglalakas loob ba silang mag-escalate at umatake sa teritoryo ng Japan? Kung aatake sila sa mga base ng Japan, tutugon ba ang Tokyo ng tactical nuclear strike? Ang kawalan ng katiyakan na ito ang pinakamalakas na deterrent factor. Pinuwersa nito ang mga general ng PLA na muling isipin. Ang isang biglaang digmaan upang kunin ang Taiwan ay maaaring maging isang nuclear disaster na susunugin ang pinakamayamang lungsod ng China. Hindi lang ito tungkol sa F-35 at B-61 bomb. Pinag-uusapan din ng military observers ang isa pang mas nakakatakot na posibilidad. Lumabas ang US mula sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty at ngayon ay nagde-develop sila ng mga bagong missiles tulad ng Dark Eagle hypersonic missile. Kung papayagan ng Japan ang US na ilatag ang mga missile na ito sa teritoryo nito o kung magde-develop ang Japan ng sarili nitong nuclear-capable variants, ang babala ng oras para sa Beijing ay bababa sa wala. Ang isang hypersonic missile na inilunsad mula sa Kyushu ay maaaring tumama sa Beijing sa loob ng wala pang 10 minuto. Walang defense system ngayon, kasama na ang S-400 ng Russia o HQ-9 ng China, ang makakagarantiya ng 100% interception ng hypersonic targets sa ganoong kalapit na distansya. Nauunawaan ng Beijing na ang oras ay hindi pabor sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, ang US-Japan alliance ay mas lalong nagiging matibay sa technical knots ng nuclear sharing mechanism. Ang mga joint drills ay nagiging mas realistiko. Ang mga Japanese pilot ay sinasanay sa nuclear bombing procedures sa simulators. Ang mga espesyal na weapon storage facilities sa air bases ay palihim na ina-upgrade. Ang mga senyales na ito ay hindi nakaligtas sa reconnaissance satellites ng China. Ang kanilang galit ay nauunawaan. Pakiramdam nila ay napapalibutan sila, binabantaan sa kanilang sariling pintuan. At ang reaksyon ng isang dragon na nasa sulok ay kadalasang nagliliyab. Nakikita natin ang mga counter-attack moves na patuloy na nag-escalate. Ang H-6K bombers ng China na nagdadala ng CJ-20 cruise missiles ay regular na nagsasagawa ng flights sa paligid ng Japan sa koordinasyon ng mga eroplano ng Russia. Ito ang sariling nuclear deterrence message ng Beijing. Kaya rin namin kayong atakehin mula sa lahat ng direksyon. Ang Chinese Navy ay nagpapabilis sa paglalabas ng Type 094 strategic nuclear submarines sa Pasipiko upang matiyak ang kakayahan para sa pangalawang strike. Ang East China Sea ay nagiging isang high-density chessboard ng subsurface at surface combat vehicles. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang maling kalkulasyon. Sa isang labis na tensyonadong kapaligiran, kung saan parehong nakahawak sa nuclear trigger ang magkabilang panig, ang isang maliit na insidente ay maaaring mapagkamalan bilang isang preemptive strike. Ang early warning system ay maaaring magbigay ng false alarm. Ang isang trigger-happy commander ay maaaring mag-utos ng fire na lampas sa kanyang autoridad. Kung magkakaroon ng nuclear war,
Hindi ito magsisimula sa isang malamig na desisyon kundi sa pagkabahala at takot. At ang Japan, mula sa pagiging leader sa disarmament movement, ay nagiging sentro ngayon ng pinakamapanganib na arms race sa planeta. Si Prime Minister Sanae Takaichi ay isinasapalaran ang kapalaran ng bansa sa pagsusugal na ito. Naniniwala siya na tanging ang nuclear capability ang makakagarantiya ng kapayapaan. Kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda para sa digmaan. Ngunit ang presyo ng paghahanda na ito ay ang gawing priority target number 1 ang Japan sa nuclear target list ng kalaban. Tatanggapin ba ng mga mamamayang Hapon ang pamumuhay na may atomic bombs sa kanilang bakuran? Ipinapakita ng public opinion polls ang malalim na pagkakabahagi, ngunit ang takot sa isang agresibong China ay unti-unting lumalampas sa alaala ng Hiroshima at Nagasaki. Ang chessboard ay muling inilatag, tumawid na sa ilog ang mga pawn. At ngayon, kailangan nating harapin ang katotohanan. Ang non-nuclear era ng Japan ay natapos na. Sa katunayan, kahit hindi pa napipirmahan ang opisyal na dokumento, ang nuclear ghost ay bumalik na sa East Asia, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Sa susunod na bahagi, aalis tayo sa macro-strategic space upang dumiretso sa pinakamainit na lugar kung saan pinakamataas ang posibilidad na sumiklab ang labanan ngayon, ang mga islang Senkaku, Diaoyu. Kung magpasya ang China, nasubukan ang apoy sa pamamagitan ng biglaang paglanding sa isla, paano tutugon ang Japan Self-Defense Force sa ilalim ng mga bagong rule of engagement? Ito ba ang magiging spark na magsisimula sa World War III? Kakatapos lang natin suriin ang macro-strategic chessboard na may nuclear cards, ngunit ang kasaysayan ng World Wars ay nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang apoy ng pagkasira ay madalas na hindi nagsisimula sa malamig na nuclear buttons, kundi sa maliliit na apoy sa pinagtatalunang border areas. At ngayon, ang pinakamainit, pinakamapanganib na apoy sa planeta ay hindi na sa Ukraine o Gaza kundi sa isang grupo ng mga tigang na bato sa East China Sea, ang mga islang Senkaku o Diaoyu sa tawag ng China. Ito ang Achilles heel na tinitingnan ng Beijing upang i-trigger ang strategic trap para sa Japan. Ngayon, imomodelo natin ang bangungot na sitwasyon. Ang unang 24 na oras kapag nagpasya ang China na puwersahang kunin ang Senkaku. Kalimutan na natin ang tungkol sa malawakang landing scenarios tulad ng D-Day noong World War II. Hindi magiging bobo ang China upang magpadala agad ng aircraft carrier fleet upang maging target practice para sa Japanese anti-ship missiles. Ang taktika na gagamitin nila ay mas sopistikado at mas masama, gray zone warfare. Mag-uumpisa ito sa isang umaga na may makapal na fog. Ang coastal surveillance radar ng Japan sa Okinawa ay makakakita ng daan-daang maliliit na tuldok na gumagalaw patungo sa Senkaku. Hindi sila warship, sila ay isang wolf pack ng daan-daang steel-hulled fishing boats. Ngunit huwag magkamali, hindi sila mangingisda. Sila ay maritime militia, mga green soldiers na sinanay ng husto, nilagyan ng satellite communication system, at ang mga hull ng kanilang bangka ay pinatibay upang magsagawa ng ramming. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, ating ipamalas ang tapang ng katipunan, mga kaibigan. Ang kanilang misyon ay lumikha ng cabbage leaf tactic, pumapalibot sa isla ng maraming layers ng mga bangka, unti-unting inaalis ang kontrol ng Japan. Kapag nagpadala ang Japan Coast Guard ng mga patrol boats upang itaboy sila, ang bitag ay magsisimula ng magsara. Ang mga Chinese fishing boats ay hindi aatras, sila ay magpo-provoke, tatawid sa unahan, at sasagasaan pa ang mga Japanese boat. Ang pinakamasamang sitwasyon ay magaganap, isang fishing boat ang lumubog o ilang mangingisda ang nahulog sa dagat. Agad nasisigaw ang malaking propaganda machine ng Beijing tungkol sa massacre ng Japan sa mga inosenteng mangingisda. Ito ang perpektong dahilan para sa China Coast Guard, ang pinakamalaking coast guard sa mundo, na may monster ships na 12,000 tonelada na nilagyan ng 76mm cannons upang formal na makialam para protektahan ang kanilang mga mamamayan. Ang sitwasyon ngayon ay naglalagay sa Tokyo sa isang matinding dilema. Kung magpapaputok ang Japan sa China Coast Guard, ituturing silang aggressor at magkakaroon ng lehitimong dahilan ang Beijing para sa full-scale military escalation.
Ngunit kung hindi magpapaputok ang Japan, wala silang magagawa kundi panoorin ang mga barko ng China na itulak ang mga barko ng Japan palabas ng kanilang sovereign waters. At sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng Chinese Special Forces na nagkukunwari bilang civil activists o nalunod na mangingisda ang maglalanding sa pangunahing isla ng Uotsuri. Itatayo nila ang 5 bituin na bandila, magtatayo ng tolda at magla-livestream ng imahe pabalik sa mainland. Sa sandaling iwagayway ang Chinese flag sa Senkaku, guguho ang de facto sovereignty ng Japan. Ito ang pulang linya na binalaan ni Prime Minister Sanae Takaichi. Hindi matatanggap ng Japan ang fait accompli na ito. Ang Level 1 alert ay ipinadala sa Amphibious Rapid Deployment Brigade, ang elite unit ng Japanese Ground Self-Defense Force na tinatawag na Japanese Marines. Mula sa Sasebo Base, ang mga AAV-7 Amphibious Assault Vehicles at LCAC Hovercraft ay lulunsad mula sa Osumi-class landing ships. Sa himpapawid, ang F-15J at F-2 squadrons ay umuugong sa pag-take-off upang magtatag ng no-fly zone. Ngunit ang himpapawid sa Senkaku ay hindi na tahimik. Inasahan ito ng China. Mula sa airfield sa Fujian, ang J-16 at J-20 fighters ay lumipad na rin. Ang paghaharap ay lumipat mula sa gray zone patungo sa red zone sa isang iglap. Sa ibabaw ng dagat, ang mga destroyers ng Japanese at Chinese navies ay nagtatapatan sa malapit na distansya. Ang fire control radars ng magkabilang panig ay nakakandado sa target. Ang isang nanginginig na daliri sa trigger o isang hindi pagkakaunawaan sa signal ay magbubukas ng impyerno. At ang pinaka nakakatakot ay ang bentahe ng numero na malinaw na pabor sa China. Sa loob ng 500-kilometer radius sa paligid ng Senkaku, maaaring makapagpakilos ang China ng firepower mula sa libu-libong short-range ballistic missiles at ground-launched cruise missiles. Ang Japan, kahit may modernong teknolohiya, ay may limitadong bilang ng warship at aircraft at mabilis na malulula ng saturation tactic. Sa Underground Command Center sa Tokyo, ang mga general ng Japan ay nahaharap sa isang life and death decision. I-activate ba ang Article 5 ng US-Japan Security Treaty? Ang Article 5 ay nagsasaad na may obligasyon ang US na protektahan ang teritoryo ng Japan kapag inatake. Ngunit handa ba ang US President na isakripisyo ang buhay ng mga sundalong Amerikano at ang panganib na atakehin ng China ng nuclear strike para lamang sa mga walang tao na bato? Ito ang strategic test na nais ilatag ni Xi Jinping para sa US-Japan Alliance. Kung mag-aatubili ang US, guguho ang alyansa at ang kredibilidad ng US sa Asia ay babagsak. Kung agresibong makikialam ang US, ang World War III ay hindi maiiwasan. Ngunit ang mga Hapon, sa ilalim ni Takaichi, ay hindi na inosente upang ipaubaya ang kanilang kapalaran sa mga Amerikano. Naghanda sila para sa sitwasyong kailangan nilang lumaban ng mag-isa sa unang 24 na oras. Ang combat plan ng Japan ay hindi isang straight fight sa dagat kung saan sila talo sa bilang. Gagamitin nila ang kanilang trump card, submarine warfare. Ang mga Soryu at Taigei-class submarines, ang mga tahimik na mamamatay tao na pinapagana ng pinakatahimik na lithium-ion batteries sa mundo, ay nakahiga na sa seabed cracks sa paligid ng Senkaku mula pa noong nakaraang Linggo. Nang pumasok ang fleet ng China, hindi nila alam na pumapasok sila sa isang kill zone. Isipin ang eksenang ito, isang Type 052D destroyer ng China ang matapang napapalapit sa isla. Ang kanyang naval gun ay nakatutok na nagbabanta. Biglang, isang malaking kolum ng tubig ang tumayo sa tabi ng barko. Ang hull ng barko ay napunit sa dalawa ng isang Type 89 heavy torpedo. Walang babala. Walang pagkakataon na maharang. Kasabay nito, mula sa mainland ng Miyako at Ishigaki Islands, ang Type 12 anti-ship missile batteries ng Japanese Ground Self-Defense Force ay sabay-sabay na nagpaputok. Ang mga missile ay lumilipad ng mababa sa ibabaw ng dagat, dumadaan sa mga bato at dumidiretso sa flank ng Chinese formation. Ito ang sariling A-to-AD strategy ng mga Hapon, ginagawang isang hindi matatagos na pader ng bakal ang Southwest Island Chain. Tiyak na magugulat ang Beijing sa matinding pagtutol na ito.
Sanay sila sa pambubuli sa maliliit na bansa sa South China Sea at inakala na uurong ang Japan sa takot sa escalation. Ngunit nakalimutan nila ang Bushido spirit na malalim na nakatanim sa dugo ng mga Hapon. Kapag nasa sulok, ang mga Hapon ay lalaban ng may hindi inaasahang kalupitan. Ang paglubog ng isang Chinese fishing boat o ang pagpuksa sa isang grupo ng Special Forces ang magiging dahilan para i-activate ng Beijing ang Stage 2 ng operasyon, missile attack sa mga military bases sa mainland Japan. Ito ang punto kung saan lalabas ang digmaan sa sakop ng Senkaku. Kung ang mga Chinese missile ay tatama sa Okinawa o Kyushu, ituturing ito ng Japan na full-scale invasion. Magkakaroon ng legal na karapatan si Prime Minister Takaichi na mag-utos ng retaliatory strikes sa mga base ng kalaban, isang bagong kakayahan na inacquire lang ng Japan. Ang Tomahawk cruise missiles na binili ng Japan mula sa US, kasama ang Extended Range Type 12 missile, ay ilulunsad na tatargetin ang mga airfields, missile launchers at command centers sa kahabaan ng baybayin ng China. Ang bitag ng Beijing sa Senkaku ay maaaring maging bitag para sa kanila mismo. Gusto nila ng isang mabilis na tagumpay, isang fait accompli upang pahiyain ang Japan at US. Ngunit maaari silang malugmok sa isang matagal na war of attrition kung saan ang kanilang navy ay nagdurugo araw-araw sa pamamagitan ng Japanese naval guerrilla strikes. At higit sa lahat, ang putok ng baril sa Senkaku ang magiging death knell para sa global economy. Mapuputol ang shipping lanes sa East China Sea. Ang supply chains ay masisira, ang stock markets ay guguho. Nasasaksihan natin ang isang chess game kung saan bawat galaw ay humahantong sa bangin, ayaw mawalan ng isla ang Japan, ayaw mapahiya ang China, at ayaw mawalan ng superpower status ang US. Tatlong higante ang nakakandado sa isang spiral ng escalation na walang sino man ang makakakontrol. Ang Senkaku, ang maliliit at hindi kilalang mga isla, ay biglang naging sentro ng pandaigdigang lindol. Ngunit may isang mahalagang variable na nawawala sa madugong sitwasyong ito, Russia at North Korea. Kapag ang Japan at US ay abala sa pakikipaglaban sa China, sasamantalahin ba ng North Korea ang pagkakataon upang atakehin ang Seoul? O magbubukas ba ang Russia ng pangalawang front sa hilaga ng Japan upang tulungan ang Beijing? Ang Russo-Sino-DPRK Unholy Alliance ay bumubuo ng isang pangkamay na pumapalibot sa Japan mula sa tatlong panig. Hindi lamang dapat tumingin ang Tokyo sa timog kanluran, kundi magbantay din sa kanluran at hilaga. Ang Japan ay napapalibutan, isang nag-iisa na isla-estado sa gitna ng tatlong kalabang nuclear power. Ito ang pinakamasamang geopolitical bangungot na maaaring isipin ng sinumang strategic planner. At sa susunod na bahagi, susuriin natin ng mas malalim ang Northern Front kapag nagising ang Russian Bear at nakipag-coordinate sa Chinese Dragon upang sakalin ang Japan. Ang Russian Pacific Fleet ba ang magiging fatal blow na tatama sa bukas na tagiliran ng Tokyo? At anong secret weapon ang gagamitin ng Japan upang kontrahin ang pincer attack na ito? Madalas tayong nabibighani sa init ng South China Sea kung saan ang mga barko ng China Coast Guard ay araw-araw na naghahabulan sa US-Japanese warships. Ngunit ang mga henyong strategists sa Tokyo ay nagpapawis dahil sa ibang direksyon, ang malamig na north. Habang nakatuon ang lahat ng mata sa timog, isang higanteng halimaw ang nagising mula sa hibernation, ang Russian Pacific Fleet, na ang headquarters ay nasa Vladivostok, ay inutusan na lumipat sa pinakamataas na combat readiness. Ito ang huling piraso upang kumpletuhin ang malupit na pincer strategy na lulumpo sa Japan. Kung ang China ang martilyo na humahampas mula sa timog, ang Russia ang matigas na anvil sa hilaga, at ang Japan ay nasa gitna, nahaharap sa panganib na madurog ng dalawang military superpowers ng sabay. Ang bangungot na sitwasyon ay nagsisimula kapag ang JFPS 5-camera early warning radar na nakalagay sa Hokkaido ay nakakita ng malalaking thermal signals. Hindi ito volcanic eruption. Ito ay ang sabay-sabay na pagpapaputok ng Bastion P coastal missile systems na palihim na inilagay ng Russia sa pinagtatalunang Kuril Islands. Ang P-800 Onyx supersonic missile ay umalis sa launcher, pinupunit ang fog sa hilaga, lumilipad ng mababa sa ibabaw ng dagat sa bilis na Mach 2.5.
Ang target nila ay hindi warship, kundi ang mga strategic straits ng Soya at Tsugaru. Sa loob lamang ng 10 minuto, nagsagawa ang Russia ng isang soft blockade, ganap na pinutol ang access ng Japanese fleet sa Pasipiko mula sa Hilaga. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa. Ating ipamalas ang tapang ng katipunan, mga kaibigan. Bakit sumali ang Russia sa laban? Huwag maging inosente na maniwala na kumikilos lamang ang Moscow dahil sa walang limitasyong pagkakaibigan sa Beijing. Si Putin ay isang bihasang chess player. Nakikita niya ang once-in-a-lifetime opportunity upang tuluyang sirain ang banta mula sa silangan at bayaran ang utang sa kasaysayan ng Russo-Japanese War noong 1905. Habang abala ang Japan sa War of Attrition sa China sa Senkaku, ang North Defense Force ng Japan ay magiging mas mahina kaysa kailanman, at iyon ang oras na gagawa ng mapagpasyang atake ang Russian Bear. Ang himpapawid sa hilaga ng Japan ay biglang dumilim sa pamamagitan ng 295 MS Bear strategic bombers. Ang katangi-tanging counter-rotating propeller engine sound ng mga ito ay lumilikha ng isang tunog na yumanig sa kaluluwa na tinatawag na Sound of the Apocalypse. Escort ng mga highly maneuverable Su-35S fighters, ang Tu-95 Squadron ay nagsasagawa ng provocative flight paths malapit sa himpapawid ng Hokkaido. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila lumilipad. Ang weapon base ay bumukas, inilalantad ang KH-101 stealth cruise missiles. Ang mensahe mula sa Moscow ay napakalamig. Kung maglakas loob ang Tokyo na suportahan ang US na atakehin ang China, ang mga hilagang lungsod ng Japan ay lulubog sa apoy. Ang presyon mula sa dalawang panig ay nagdudulot ng labis na pagkabahala sa Japan Self-Defense Force General Staff. Ang command and control system ay nababanat hanggang sa limitasyon. Hindi sila maaaring magpadala ng lahat ng kanilang puwersa sa timog upang iligtas ang Senkaku dahil kung gagawin nila iyon, ang Hokkaido ay maiiwan na bukas para sa isang potensyal na landing ng Russian Marines. Ito ang art of war ng divide and conquer. Ang China at Russia ay nagko-coordinate ng maayos tulad ng dalawang boxers na pumupuwersa sa kalaban sa sulok. Hinihila ng Beijing ang lahat ng firepower ng Japanese Navy at Air Force, habang ginagamit ng Moscow ang nuclear at missile power upang ikandado ang reserve forces ng Japan. Ngunit ang pinakanakakatakot na banta ay hindi nagmumula sa himpapawid kundi mula sa kaibuturan ng dagat. Ang Russian submarine fleet, kahit hindi kasing dami ng sa China, ay nagmamay-ari ng mga teknolohiyang halimaw na kinatatakutan maging ng US. Ang Borei at Yasen M-class nuclear submarines ay tahimik na umalis sa Rybachi Submarine Base sa Kamchatka Peninsula, lumubog ng malalim sa Kuril-Kamchatka Trench. Nagdadala sila ng doomsday weapon, ang Poseidon nuclear-powered autonomous torpedo. Ito ay isang nuclear-powered torpedo na kasing laki ng isang bus na may walang limitasyong operating range. Idinisenyo itong sumabog sa ilalim ng dagat na lumilikha ng 500-meter-high radioactive tsunami na sapat upang ganap na puksain ang mga naval base at coastal cities. Ang presensya ng Russian submarines sa Pasipiko ay pumupuwersa sa US Navy na hatiin ang puwersa. Ang 7th Fleet, na abala na sa pakikipaglaban sa China sa South China Sea at East China Sea, ay kailangang magpadala ng aircraft carrier task groups at P-8A Poseidon anti-submarine aircraft sa Hilaga upang hanapin ang multo ng Russian submarines. Ito ay lubhang nagpapababa ng deterrence power ng US sa Taiwan Strait alinsunod sa kalkulasyon ng Russo-Chinese Alliance. Ang Japan ay isolated. Ang isang panginginig sa takot ay gumapang sa mga pinuno sa Tokyo nang mapagtanto nila na sila ay napapalibutan sa lahat ng panig. Gayunpaman, ang Japan Self-Defense Force ay hindi amateur. Sa harap ng Northern Pincer, inactivate nila ang Northern Defense Plan. Ang 7th Tank Brigade ang tanging at pinakamalakas na armored unit ng Japan na nakabase sa Hokkaido ay inutusan na umalis sa barracks. Ang Type 90 at Type 10 main battle tanks na tinatawag na pinakamahusay na war machines sa mundo ay nagsimulang mag-deploy sa mga puting snowfields. Ang kanilang misyon ay ang ipagtanggol ang Hokkaido, durugin ang anumang landing force ng Russia na maglakas loob na tumuntong sa baybayin. Sa himpapawid, ang Japanese F
at 35 pilot sa Misawa Base ay nahaharap sa matinding pagsubok, combat, sa isang kapaligiran na may matinding electronic jamming. Sikat ang Russia sa kanilang electronic warfare systems tulad ng Murmansk BN at Krasukha 4. Kapag inactivate ang mga sistemang ito mula sa Kuril Islands, ang buong communication, GPS, at radar systems ng Japan sa Hokkaido ay naparalisa. Ang mga radar screen ay nagiging puti. Ang mga piloto ay kailangang lumipad ng bulag, umaasa lamang sa kanilang kasanayan at paningin upang harapin ang napakadelikadong Su-35S ng Russia. Ito ay isang labanan ng US stealth technology laban sa Russian super maneuverability at electronic warfare technology. Ang isa pang variable na nagpapalala sa sitwasyon ay ang North Korea. Sinasamantala ang pagkakataon habang nag-aaway ang malalaking bansa, tiyak na hindi mananatiling tahimik si Kim Jong-un. Maaari siyang mag-utos ng sunod-sunod na pagpapaputok ng KN-23 short-range ballistic missiles patungo sa Sea of Japan upang tulungan ang kanyang kaalyado o magsagawa pa ng ika-7 nuclear test upang magdulot ng kaguluhan. Pinuwersa ang Japan na i-activate ang Patriot PAC-3 missile defense system sa gitna ng Tokyo bilang pag-iingat sa multi-directional attack scenario. 3 kaaway. 3 direksyon ng atake. Isang target, sirain ang kalooban ng Japan. Nakaharap si Prime Minister Sanae Takaichi sa bangin. Nauunawaan niya na kung uurong ang Japan ngayon, ang pambansang soberanya ay mapupunit. Inutusan niya ang Taigei-class submarines, ang pinakamodernong malalaking balyena ng Japan na magsagawa ng suicide mission. Pasukin ang Okhotsk Sea, ang backyard ng Russian Pacific Fleet. Ang target ay ang hanapin at sirain ang mga Russian strategic nuclear submarines sa kanilang sariling lungga. Ito ay isang all-in gamble. Kung magtagumpay, maaalis ng Japan ang banta mula sa hilaga. Kung mabibigo, lulubog ang mga Japanese submarines at magkakaroon ng dahilan ang Russia upang magdeklara ng full-scale war. Ang tensyon ay nag-escalate hanggang sa punto na ang military hotlines sa pagitan ng Tokyo at Moscow ay naputol. Ang Russian ambassador sa Japan ay nagbabala tungkol sa isang irreversible consequence. Samantala, sa Washington, nagmamadali ang Pentagon na maghanda para sa World War III scenario na sumiklab sa dalawang fronts, Europe at Asia, ng sabay. Napagtanto ng mga strategist ng US na hindi nila maaaring iwanan ang Japan. Kung guguho ang Japan, ang buong unang chain ng isla ay masisira at ang US ay itutulak pabalik sa Hawaii. Ngayong gabi sa Hokkaido, nagsimula nang bumagsak ang makapal na nyebe. Ngunit ang lamig ng panahon ay hindi kasing lamig ng takot na gumagapang sa bawat Japanese soldier. Alam nila na sa kabilang ibayo ng strait, ang mga kanyon at missile ng Russia ay nakahanda na. Ang Northern Pincer ay nagsara na. Ang Japan ay sinasakal sa isang death trap, ngunit pinatunayan ng kasaysayan na ang isang spring na masikip ay mas malakas ang bounce. Naghahanda ang mga Hapon para sa isang world-shaking counter-attack gamit ang isang secret weapon na palihim nilang binuo sa loob ng 15 taon, isang sandata na maaaring ganap na magbago sa direksyon ng digmaan nang hindi nangangailangan ng nuclear power. Huwag kalimutan na ang kaalaman ang pinakamalakas na sandata. Ang pag-unawa sa military capability at defense strategy ng mga superpower ay hindi lamang nagbibigay kasiyahan sa kuryosidad, kundi tumutulong din sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kapalaran ng ating sariling rehiyon. Nasaan tayo bilang mga Pilipino sa chess game na ito? Anong aral ang mapupulot natin mula sa Japan para sa ating diskarte sa pagtatanggol sa soberanya ng ating dagat at isla? Ang mga tanong na ito ay sasagutin natin sa mga susunod na video. Ngayon, gawin mo ang sarili mong strategic move. Pindutin ang subscribe button sa Vuki Review Channel. Huwag kalimutang i-on ang notification bell at piliin ang all upang hindi makaligtaan ang anumang urgent intelligence report. Mag-iwan ng komento sa ibaba. At sa palagay mo, kung sumiklab ang Japan-China War, sino ang mananalo sa huli? Ang railgun ba ay magbabago talaga sa laro o isa lamang itong pagbabanta? At kung nakita mong nagbigay ng halaga ang video na ito,
I-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan na may parehong hilig. Ang inyong suporta ang gasolina para sa ating strategic machine upang gumana sa full capacity. Paalam at hanggang sa muli.